Alright mga Lodi Bros, so panibagong review na naman para sa ating Motorstar Easy Ride Legend 125i. So bago kayo bumili, kung may plano man kayong bumili nito, kailangan nyo munang malaman ano ba yung mga goods and not so goods about this motorcycle. So this will be your guide para before kayo mag-decide, kasi syempre hindi naman madaling kitain ng pera, para malaman ninyo kung pasok ba to sa preference niyo at sa requirements nyo. Okay? So let's go. Alright, so wala nang patumpik-tumpik pa. Number 1, doon muna tayo sa mga goods. Para sa akin, nagustuhan ko rito yung kanyang looks, yung kanyang modern retro na itsura. So meron namang mga ibang companies na nag-o-offer ng mga ganito, yung classic look na motor, tapos may touch of modern design. Pero para sa akin, nagustuhan ko to dahil medyo mas bulky siya dun sa isa, para mas mabilog ng konti. Medyo slim kasi yung sa isang brand eh. So mas nagustuhan ko to kasi hindi masyadong maliit tingnan. Tapos yun, ang ganda rin ng kulay niya. Para siyang candy. Actually, sabi nga ng katrabaho namin, para siyang candy na may gulong. Parang ang sarap kagatin. Parang ang tamis ng kulay niya, which is yun din yung nagustuhan ng asawa ko. And in fact, candy nga ang pinangalan niya rito kasi sa kulay pa lang, oh, combination ng beige and orange. Napakaganda ng combination na yan. Although may ibang kulay din, yung glossy na black, and then merong blue and black combination, tapos meron ding orange. So lahat naman magagandang kulay, pero for us, ito yung pinaka nag-stand out, yung beige and orange. So syempre, normal naman talaga na unang-unang ma-attract ka sa isang bagay is sa looks. So parang sa pagpili lang rin ng partner yan eh. Hindi ka naman ma-attract agad sa ugali, kasi hindi mo naman makikita yung ugali eh, di ba? Malalaman mo na lang huli ng lahat pagka naging asawa mo na. Buti na lang sinuwerte tayo sa asawa. Anyways, so ganun, unang-una talaga is yung looks. Nung nakita namin to sa dealer, nakita ko yung ngiti ng asawa ko, hindi na matanggal-tanggal yung ngiti sa mukha niya. So sabi ko, sige, siguro ito na nga talaga. So they are meant to be. Kaya ito na yung kinuha namin. Tapos hindi rin masyadong OA yung design niya. Para sa akin, may pagka minimalist, hindi sobrang daming mga kulay, mga stickers. As always, yun naman lagi yung sinasabi, mas simple, mas maganda para sa akin. And then pangalawa is yung kanyang price. Isa yan sa pinakaunang-unang kino-consider ng bumibili, di ba? Yung presyo kapag kayang-kaya ng budget. Kasi mahirap bumili ng isang motor pagkatapos ang meron ka pambili lang, tapos wala ka ng panggasolinang natira, wala ka ng pang-maintenance. In the end, matatambay lang yung motor, or worst case scenario, ibebenta mo na lang. Kung cash, paano kung hulugan? Papahugot mo. So nagsayang ka ng ilang buwan na hinulog mo. So ang kaganda sa motor na to, this is just around 63,000 pesos. Walas yung presyo ng helmet ng asawa ko, kalahati na ng presyo ng motor na to halos eh. Yun yung Arai Rapide Neon niya. But still, kahit na medyo mura yung motor na to, in fact ito yung pinakamurang 125cc na vlog ko at naging motor namin. Mas mura pa nga to sa Brusky eh. Ang Brusky is nasa 73,000 or 74,000, pero ito 63 lang. Mas mura siya ng mga around 10,000 pesos. So isa yun sa mga nagustuhan ko rin dito, yung pagiging affordable niya. Talagang sobrang gaan niya sa bulsa, pati yung monthly nito, hindi ka mahihirapan. And then next na goods dito, ayan napakaganda ng kanyang instrument panel. Promise, sa lahat ng mga na-vlog ko na 125cc, ito yung pinakamagandang instrument panel. Colorful siya, tapos ayan, ang laki. Kitang-kita mo yung info. Tapos meron ditong tachometer na kakaiba yung design. Usually kasi yung tachometer is parang gumaganon lang from left to right. So yun yung common. Ito para siyang hagdan. The more na pinipiga mo, the more na umaakyat. So parang stairway to heaven. The more na pigain mo, the more na palapit ka ng palapit sa langit. Pero kidding aside, ang ganda ng kanyang instrument panel talaga. Then sobrang lang, clear lang. Ang ganda ng ilaw niya. So yan, colorful siya, para siyang tablet. Hindi kasi katulad ng mga ibang mas expensive na motor dito, ang liit ng instrument panel, tapos parang calculator lang. And then
medyo limited lang yung mga information na makikita mo. Ito, ang dami. May relo, may tachometer, may speedometer, trip meter, odometer, fuel gauge. So, ayan. And speaking of another goods, fuel tank capacity. Yes. Isa to sa merong pinakamalaking fuel tank capacity sa mga 125cc na category. Kasi mostly nasa 4.5 to 5.5 liters lang ang fuel tank capacity. But this one, 7.2 liters. Sinasabi ng iba 8 liters daw ang fuel tank capacity. Hindi po. This is just 7.2 liters. But still, more than enough para sa 125cc. Kasi yung mga ganyang capacity usually yan nasa 150 to 160cc category na yan eh. Lagi mga PCX or NMAX, ADV. Pero ito 125cc lang, meron ka ng more than 7 liters na fuel tank capacity. So medyo malayo na rin yung range nya. Maglalaro to sa mga 300 to 350 kilometers in one full tank. Depende sa piga. Ang isa pang goods dito for me is yung kanyang mga ilaw, from headlight to taillight to signal lights, lahat all LED na. Tapos meron pa siyang DRL na malupit sa kanyang headlight. Tapos sa may bandang ano nya, harapan, yung rectangular dyan na parang shiny DRL din pala yan. So talagang ano, maliwanag ang kanyang bato ng ilaw. Pagka sa gabi, kitang kita mo rin naman yung lakas ng ilaw nya. And then connected din sa ilaw is meron siyang passing light switch. Ito, yun ang nagustuhan ko dito. Kasi ewan ko ito lang yung scooter na nagkaroon kami na merong passing light switch. Usually kasi sa mga big bikes ko to nakikita or sa mga medyo bigger displacements, you know, tulad ng mga ganun. Napakalaking bagay ng passing light switch, lalo na kung lagi kang napapadaan sa mga intersections, tapos medyo matao tulad nito. So pwede kang makapagbigay agad ng shout out. Pwede ka agad makabigay ng signal na gusto mong ikaw yung mauna, 'di ba? So tulad nito, nag-flash tayo. O di alam nila na tatawid tayo muna bago sila lalabas or bago sila magka-cross. So madali ka makikipag-communicate sa mga motorista sa unahan mo, and maiwasan natin yung disgrasya. And the next one, isa sa mga goods for me, ang kanyang gulay board or yung tinatawag nating footboard. So yan, naka-chinelas lang ako. Isang mabilisang vlog lang to eh. So anyways, yun ang kagandahan dito. Malapad ang kanyang footboard. Ang dami mong pwedeng mailagay dyan. Kahit na long ride, medyo maigagalaw-galaw mo pa yung paa mo. Kahit na size 12 ang sapatos mo or size 11, ma-adjust mo pa yung position ng paa mo. Wala nga lang rin siyang cruising position, pero at least may gagalaw-galaw mo pa yung paa mo. Kung ikukumpara mo sa ibang motor na masikip, tulad nung Honda Beat namin dati, tsaka yung sa Gravis, talagang wala na, hindi mo na igagalaw yung paa mo dun, nakafix na yon. So may pagkakahalin tulad dito sa sa luwag ng footboard ni Bergman EX or kahit yung Bergman Street, pares lang naman yan. Another goods is yung kanyang side mirrors na stock. Hindi mo na kailangan palitan. Bagay na bagay ang itsura niya para sa kanyang design sa motor. And then very sturdy. Hindi siya mukhang parang malamya na in few months lang parang bibigay na. Isa to sa mga stock na matitibay na masasabi ko na side mirrors. Medyo ang hirap kong pihitin eh. Okay, dito tayo banda para wala masyadong sasakyan. So another one, isa sa mga goods, yan yung kanyang susian ganda tingnan eh. So wala lang, na-appreciate ko lang kasi hindi katulad ng ibang mga motor, hindi lahat may ganyang design, di ba? Pero ito, yan meron siyang ilaw dyan. Ang ganda, wala lang. And also yung kanyang charging port, yan, na type A and type C. So no need for adapter, salpak mo lang and then iwanan mo yung gadget mo dyan habang nagra-ride ka. So sa tansya ko, kung gamit mo is yung original na charger mo, sa kada 1.5 minuto 1% ang nadadagdag. Siguro depende naman din sa phone na gamit mo, pero sa experience ko, yung Honor X9B ko, sa kada 1.5 minuto 1% ang nadadagdag.
And then next na goods for me is yung kanyang seat comfort. Yung upuan ito, totoong masarap naman talagang upuan. Malambot at malapad. Tapos maganda rin yung ginamit na material. Hindi siya yung parang madaling mapupunit. Good job naman si Motorstar dyan sa part na yan. And syempre, isa rin sa mga goods ang kanyang engine na GY6. So dati kasi medyo hesitant pa akong kumuha ng Motorstar kasi syempre meron tayong thinking na pagka China brand, Matic X na yan. Kaya lang na-realize ko, ang dami ko rin naman gamit na made in China pero tumatagal naman din sa akin. Siguro depende, kung gamit sa kusina siguro, medyo hindi tayo ganung magtitiwala, di ba? Pero this time kasi Motorstar, matagal na to sa market And yung kanyang engine na GY6, ginagamit din pala to ng ibang mga sikat na brand sa Europe like Kimco, gumagamit din ng GY6 engine. So at least yung engine niya is reliable din. And ang maganda rito, maraming mga parts na kasya from Honda, diba? Then isa rin sa mga nagustuhan ko rito is yung kanyang built-in bracket. So kung gusto mong maglagay ng top box, hindi ka na mamumroblema kung meron bang kakasyang bracket dito. Hindi ka na order tulad ng ibang mga motor. This one is meron na talaga agad siyang bracket. So bibili ka na lang ng top box, salpak mo yung top box plate, and then you're good to go. And also another one is yung kanyang brake. Maganda rin yung kanyang kapit. Kapag piniga mo, talagang ramdam mo rin talaga yung power nung pag-brake niya. Kumbaga kahit wala siyang mga ABS na yan, tsaka combi brake system, I can say naman na na sa serve naman ng brake yung kanyang function niya ng maayos. And then yung engine niya smooth din talaga. Pati yung starting system niya hindi rin naman maingay. Okay, so yun yung mga ilang mga bagay na napansin ko na nagustuhan namin dito sa motor na to. So ano naman yung masasabi namin na pwedeng ma-improve pa, yung mga not so goods para dito sa motor na to. Okay? So una-una sa lahat, ang unang naging issue ko rito is yung kanya